nagana mo daig sa Ginoo, no? As the worship leader is leading us into worship, the Lord is pleased, di ba? Kay sa ato pang nahisgutan tong niagi, this is a sacrifice of praise. And the Lord will delight in the sacrifice of praise. Okay? So malipayon ng Dios nga iyang nadawat ang atong mga sakripisyo, no? The sacrifice of praise. Happy Father's Day. Di ba? Happy Father's Day. Kaya special karon nga adlaw sa mga tatay. And therefore, una sa tanan, atong i-greet og Happy Father's Day ang atong amahan. Happy Father's Day, Abba. Dungan ta. Happy Father's Day, Abba. Di ba? So, special ron nga occasion sa amahan. And as we worship the Lord, nalipay siya, kay siya man ang atong amahan. By simply saying, Hallelujah, nagdaig ka sa Diyos, kaya ang pasabot sa Hallelujah, praise the Lord. Ang Lord diri, no? Ang Lord, na lain-lain nga klase, paggamit sa Bible, sa Hallelujah, ang Lord here is Yah, which represents Yahweh. So, praise be to Yahweh. Okay, we are praising the Father because Yahweh is a proper name of the Father. So, ang atong gidaig ang amahan. And rightfully so, karong adlaw, kay Father's Day man karon. Okay, Happy Father's Day sa atong mga tatay, sa mga husband, sa mga head of the household. Og tungod kay Father's Day man, ang atong basahon sa Biblia, katong verses nga special gayod sa mga tatay. Special siya sa mga tatay, kay kini nga verse, naghatag og nagproklamar og mga panalangin ngadto sa mga tatay. And this is Psalms 128. This is a special verse filled with promises. O yan, nakagana ani nga mga promises of blessings kay sure gyud mo abot. Ato na siyang makita later nga sure gyud siya moabot. There is a guarantee given by Yahweh that these blessings will surely come. Ate, atong basahon. Kung ready na mo, basta ready na ko. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you live to see your children's children. Peace be on Israel. Maski dili pa nato siya himay-himayon, makita na nato nga ang gipanalanginan niini ang amahan. Og tungod sa panalangin sa amahan, mapanalanginan ang iyang asawa, ang iyang anak, ang mga anak sa iyang mga anak, ug ang lugar kung diin siya nagpuyo. Okay? That is the promise of blessing sa Ginoo. Kaya ang husband or the father or the head of the household, naa siya special nga luna og otoridad. Di ba? The husband is the head of the wife. Makita na nato sa Ephesians 5:23. His children and all within his household, he has authority. And Christ is the head of the husband, and therefore Christ is the head of the household. Sa kaning nga sense, kung ang padre de pamilya, the father, na ay kahadlok o pagsugot sa kabubuton sa Dios, iyang gihimo nga si Kristo mao ang ulo sa panimalay. So siya nahimong vice chair.
chairman, vice chair sa panimalay. Okay? The key is fear and obedience of the Lord. It is only then nga mosulod si Kristo sa matag panimalay. Kung imbitahon siya sa mga amahan, mga tatay, mga papa, mga daddy, okay, Jesus will come. Naa siya'y, kaya ang amahan na otoridad. Dili ba nag-ingon sa Ephesians 5:23, wives, submit to your husband. So na siya otoridad over the wife. And in Ephesians 6, nag-ingon po, children, obey your parents. So, He commands obedience sa iyang asawa, sa iyang mga anak. In 1 Timothy 3:4, nag-ingon, He managed his own family and see that his children obey him with proper respect. So, ang amahan, moo'y nag-manage sa iyang pamilya. So, siya moo'y head sa iyang household. Pero the moment iyang i-invite si Yeshua, nganha sa iyang panimalay, Jesus becomes the head of the household, chairman, siya ang vice chairman sa panimalay. Okay. So atong himay-himayon ang verses para ato gid siyang ma-understand, especially mga tatay, no? Kay this is the verse that blesses the family through the tatay. Okay. Verse 1 is the source of the blessings. Unsa may source nganong na-bless man ang tatay o ang pamilya? Fear of the Lord and obedience to the Lord. Okay. Verse 1. Ashre Kelie Yahweh Haholik Bed Rehav. Blessed are all who fear the Lord. Ashre is a Hebrew word that could be translated either as blessed or happy is. Okay? It is also happy. It can also be translated as blessing. So kung imong tan-awon, pag malipayon, kay gipanalanginan ka. Di ba? Magmalipayon ka, be happy because you are blessed. Asre. Okay? The key to this, kung atong tan-awon, is fear of the Lord and obedience to His commandment. Di ba? Who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Okay. If you, as the head of your household, will fear the Lord, blessings will flow. Blessings will come. Because the Lord says, be happy because you will be blessed. Okay? Ashre. Happy. Be happy. Be blessed. Okay? That is the source. So chapter 1 mentions the source of the blessings. So nakita nato very clearly nga fear of the Lord and obedience to the Lord. Now, there are two sets of blessings nga moabot kung ang amahan, kung ang head of the household will fear and obey the Lord. Duha ka set of blessings. Ang una nga set of blessings naa sa verses 2 to 3. Ang ikaduha nga set of blessings naa sa verses 5 to 6. Okay. Sa first set of blessings, duha pod. Blessings on the fruit of your labor and blessings of wife and children. Okay? Duha ka set of blessings and every set of blessings na apoy duha. Okay, unahon nato ang first set of blessings. Okay. Naani sa verse 2 to 3. Ato sa 2. Ye give kapekha, kiv koli asrecha, wotov lak. You will eat the fruit of your labor, blessing and prosperity will be yours. You will eat
the fruit of your labor. English translation man eh. Ang original Hebrew source of the Bible mo, akong gibasa ganina. Ang English translation, iyang gitangtang ang original word nga ki. Transliterated as K-I-Y. Ki. Ang ki, di na nato makitaan diri kay thou shalt, ang uban, you will. Pero gitangtang ang nagsumpay nga ki. Ang ki, kung imong i-translate into English, pasabutan na certain, sigurado. Okay? So kung atong ibalik, ang gitangtang nga ki, mabasa nato ni nga, you will certainly eat the fruit of your labor. Kung diha, thou shalt certainly or surely eat the fruits of your labor. So dili ra gyud will, dili ra shall. Gisumpayan pa gyud sa Ginoo og ki or certainly or surely para makasiguro ka nga kung imo ning buhaton moabot ni nga panalangin. Ki, certainly, surely you will eat the fruit of your labor. That means kung maghago ka dinhi sa kalibutan, you will enjoy ang tanang bunga sa imong mga kahago. Sure, Lord? Sure. Certainly. The Lord says, certainly. Ye give kapecha ki tokhel ashre ka wotov lak ki certainly. So, dili di ay nga kung maghago ta mulabay ra nga dili nimo ma-enjoy. Kung naa kay kahadlok og pagsunod sa Dios, ang tanang bunga sa imong kahago, imo gyung ma-enjoy. You should be happy. Kay diri nga verse, naapod ang word nga, ashre. Be happy because you will enjoy the fruits of your labor surely, certainly. Okay? So, dili mahago. Ang uban, maghago sila, di ba, usahay, na panahon sa atong kinabuhi nga, pag kinsin o katapusan na dawat nato ang atong sweldo, pero murag wa gyud nato ma-enjoy. Hay raman to. Di ba murag wa nato ma-enjoy. Nagtanom ka, igo ka nag-harvest pero wa nimo ma-enjoy. But that will not happen to the fathers who has fear and obedience of the Lord, because this is the promise of God, and God is true to all His promises. Ningon siya, certainly, surely, you will enjoy, ashre, the fruits of your labor. So kita nga mga Kristohanon, kung himuon nato si Kristo nga ulo sa atong panimalay, dili masayang ang atong mga paningkamot, kay ma-enjoy gayud nato siya, kay that is the promise of the Lord. Ang ikaduha is promise of a fruitful wife and of children. Sa verse 3. Ang first set ni. No? Est ka kegifen pohia ber kete vete ka bani ka kestele zeteem aviv sol kane ka. Your wife will be like a fruitful vine, given porea in Hebrew, that is a Hebrew word, which means vine nga mabungahon, puno og bunga. O sa gali ng vine sa Bisaya, na ako'y tanong na sa bayay, grapevine. Grapevine, gidescribe ang asawa nga usa ka grapevine nga puno og bunga. No? Gifen porea, grapevine nga puno og bunga. Unya, kung musunod daay ka sa Dios, you will fear Him and obey Him, and He will be the head of your household. Ang panalanginan ka og asawa
nga sama sa ubas nga puno og bunga. Ingana ang panalangin sa imo. Within your household, within ang gigamit diha, pero ang original text niya is, Veit keha. Veit keha. Pasabot ni ini, dili lang within, no? Your house, pero ang meaning gyud ang konteksto is every part inside your house. Kung masunuron ka sa Dios, kung may kahadlo kaniya, hatagan kaniya og asawa nga mabungahon sa tanang parte sulod sa imong panimalay. Unsa may pasabot ni ana nga ang imong asawa will be blessed also. Nga kaya niyang i-manage ang tanan sulod sa imong panimalay. Mayong ganitang sulod sa panimalay, daghang parte ang panimalay, di ba? Naay kusina, naay sala, naay kwarto, naay CR. So kini nga tanan nga parte sa imong panimalay, gipanalanginan ang imong asawa nga iya ning ma-managed properly. Nga ganahan ka muli sa imong balay ug magmalipayon ka, kayang imong asawa mabungahon ni ining tanang dapita. That is a promise of God. Hatagang ka og asawa nga mabungahon, gifen porehia. Vine that is very fruitful, puno og bunga. Vei keha sa tanang parte sa imong panimalay. So tagaan kag asawa nga abtik mo luto, og dili man abtik mo luto, abtik mo order og panda. Kamao mo hanap og asa ang lami nga pagkaon nga dili mahal, di ba? Hinlo ang imong panimalay. Pag abot nimo sa imong kwarto, ganahan ka mo higda kay dili murag mangatol ang imong panit, di ba? Pag abot nimo sa imong sala, sugaton ka og asawa nga malipayon, dili nagkusmod. Di ka ganahan mo uli pod. Og pag-abot pa nimo sa balay, pag-abri nimo, ang simod sa imong asawa may imong higitan. Okay ra og simod nga mukis. Nakadili man, simod man nga kasangatan og kuan. Pero kung si Kristo mo ang head sa imong household, kini nga panalangin ihatag sa Dios kanimo. Ug unsa ingon sa Ginoo, certainly, surely, you will receive this blessing of a wife that is very fruitful in every part of your house. Asawa nga responsable sa iyang mga anak. Na kung ikaw nang inabuhi ka sa gawas, sige kag pamanday, di ba? Nagtrabaho ka, nag-opisina ka. Kung gipanalanginan ka niini, dili ka magkabala ka. Nakakaon na ba ka nga akong mga anak? Or wa pa kaya nga akong asawa to as madyungan? Dili ka magkabala ka. You will enjoy shalom. You will enjoy peace. Kay gipanalanginan ka sa Dios og asawa nga ingani mabungahon sa tanang parte sa imong panimalay. Ganang gyud ka mouli, no? Wa gyud rason nga ang bana magdugay og uli sa gawas. Maabta na lamang og alauna, alas 2 sa kadlawon di mo uli. Pero kung kini ang imong abtan sa balay, ganahan gyud ka mouli. Di ba? It will be a happy family because Christ is the head of the family. And you receive that blessing. Di ba? So, primero, di ba? Blessing of labor. Ikaw mismo, gipanalanginan ka. Nga imog yung ma-enjoy, ashre. You will be happy of the fruit of your labor. Ikaduha, tagaan ka asawa, nga mabungahon sa tanang aspeto sa inyong panimalay. Kampante ang imong kasing-kasing unahuna, ganahang kamuli. Happy life. Dili ba? And the second part is the blessing of children. Panalanginan ka. And gidescribe siya as olive shoot.
olive shoot. Ang olibo, the olive tree, taas ni siya og kinabuhi. Pwede ni mo abot og 1,000 years ang olive tree. Unyang olive tree pod, magpabili ni siya nga green, bahala o grabe ka, init o harsh ang panahon, nga nangamatay na gani ang iyang mga silingan ng mga sagbot. Okay? Grabe yun, taas og life ang olive tree. Unya, very resilient, balag init, mabuhi siya. Mga matay na lamang ang tanan-tanom siyang palibot, buhi magyapon ang olive tree. No? Unya, ang iyang bunga, pwede nimong makaon, o pwede po himuon nga oil nga pangluto, or oil gamiton sa suga. Di ba? Ang suga nila sa una, oil man, oil lamp. So, nga na kamabungahon ang olive tree, nga na siya kaimportante sa kinabuhi sa mga Israelitanhon. Usahay gani i-describe sa Dios ang iyang gingharian, ang Israel as an olive tree. Now, Yahweh, na I mentioned Yahweh kay, ang Lord manggudiri, kadtong pag-ingon nga, blessed are all who fear the Lord. Ang Lord nga gigamit diri is Yahweh, dili Adonai. So, Yahweh ang atong istoryahan, which is the proper name of God the Father. The Father. So, kung imong tanawon, ang Amahan mismo, ang Diyos ng Amahan, mo'y nagpanalangin sa Amahan. Okay? Lord here is Yahweh, dili kong Adonai. Ang usahay ang Lord, Adonai. Pero dili Adonai ang gigamit diri, Yahweh. So, si Yahweh misaad ni ini, nga kung ikaw, padre de pamilya, adunay kahadlok o pagtuman sa kabubuton sa Dios, hatagan kaniya og mga anak nga murag olive shoot. Gana kay olive, di ba? Taas og kinabuhi, mabungahon, daghan og pulos kay kahoy, ang fruit niya makaon, mahimog oil, pangluto. So tagaan kag anak nga ingana, no? Anak nga taas og kinabuhi, anak nga dako og kapuslanan sa pamilya ug sa komunidad, kung ikaw masunuron sa Dios. Pero nganong ang gigamit sa Ginoo diri olive shoot man, dili man olive branch. Unsa maday kalainan sa olive shoot ug ang olive branch? Kung magpatubo ka og kahoy nga olibo o olive tree, pwede nimo padak-on, magutod ka og sanga, imong samaran, og imong itanom. O, pwede pod putson og kanang markot, ana. Unya, muturok ang mga ugat. Mo na ang pagpadako sa olive tree, usa. Now, pero wapay kasiguruan nga muugat, di ba? Di ba ito sigurado nga muugat to? Kung ang olive branch imong utdon. Pero ang olive shoot, nangugat na og niturok nga olive. Muna'y kalainan. Thank you, dong. Excuse ha, kay medyo nabutukan ko. So, ang kalainan sa olive branch o sa olive tree is, ang olive branch, dili pa sure nga mahimong olive tree. Pero ang olive shoot, olive tree na nga gamay. So, nagpromise ang Diyos nga hatagan takag mga anak nga giandam na nako, gipatubo na nako para mahimong olive tree. Pasabot, taas og kinabuhi, daghan og kapuslanan kay mahimo siyang kahoy, pwede pang sugnod, pwede pang himo og structure, na siya bunga nga imong makaon, mahimo siyang oil pang luto or pang suga. Kay importante man sa ilang oil gyud, no? Ingana. So promise na sa Ginoo. And that is a promise that will certainly come. Key, certainly, surely. Di ba kagana? Kung ang amahan di ay may kahadlok o pagsunod sa Diyos, ma-enjoy niya ang iyang kinabuhi,
tungod kay ang tanan niyang kahago dili makawang, iyag yung manamnam. Ang iyang asawa mapanalanginan. O kung mapanalanginan iyang asawa, mapalanginan pud siya kay abtik man ang iyang asawa, kasaligan, kapiyalan ug mabungahon. Ug dili ra kana, ang iya pong anak panalanginan nga tagaan og kinabuhi, magmabungahon og certainly will become successful. Og tungod ni ana ikaw nga amahan, mapanalanginan pud ka kay di naman ka magkabala ka sa imong anak. Pwede naman ka sa imong anak maingon nga dong, basin pwede ta mag-Jollibee unya dong. Kang imong anak gipanalanginan. And the blessing comes through you as head of the household, as head of the family. That is a very sweet promise sa Dios nga atong gitun-an karon on Father's Day. And we will claim that sa atong pamilya, mga tatay. Di ba? Kay kini nga panalangin, gikan kang Yahweh. Diyos Amahan mismo. And Yahweh is Yahweh El Shaddai. Almighty God. El is Almighty. El is God. Shaddai is Almighty. Di ba? He is the El. He is God the Father. And this is the Father blessing fathers. Okay? That is the first set of blessings. Grabe no? First set pa to. Naapay sunod nga set of blessings. Nga atong makita sa verses 5 and 6. Duha pod ni ka blessing, di ba? Duha ka set, unya under each set duha pod. Ang first is blessings of prosperity around you. Dili na sa sulod, no? Gani na sa sulod man to. Imong kahago, imong ma-enjoy, imong asawa, imong anak. Kani, blessings outside of the home. Okay? Prosperity around you, that is one. And ikaduha is long life. No? Long life for your children and you. Okay. Okay, let's go to verse 5. Very familiar ni, kaya ang verse 5 is mo naay part ni ini nga pareha sa priestly blessing sa Numbers. Okay? Priestly blessing sa Numbers. Verse 5, let's go there. Okay. Naay part ni ini nga pareha sa Numbers 6:24. Okay? Atong basahon. Yevarekecha Yahweh, Mitzion, Ure, Betuv, Yerushalayim, Kol Eme, Chayecha. Sa sinugdanan pa lang, very familiar ta, pareha sa Numbers. Yevarekecha Yahweh. Ang sa Numbers, Yevarekecha Adonai. Pero sa English, murag parehas kay May the Lord bless you. Pero ang Lord gigamit differently. Dinhi, sa atong verse, the Lord is Yahweh. Dito sa Numbers, the Lord is Adonai. Okay? Pero parehas. Yevarechecha Yahweh, Yevarechecha Adonai. May the Lord bless you. Additional blessings. Di ba? May the Lord bless you from Zion. So diin nagikan ang blessing sa Zion, the city of God. Okay? Unsa may naa sa city of God? Wealth. Di ba? Kay unsa dito ang mga dalan bulawan. Di ba? Precious stones, precious gems. This is the blessings. Yevarechecha Yahweh. May Yahweh bless you. And these blessings will come from the city of God, which is full of abundance. Naay mga gold, naay mga diamonds, naay mga ruby, naay mga topaz. Di ba? Grabe. Di ba? Kisa may dili ganahan ni ana. Nga kung ikaw di ay may kahadlok o pagsunod sa kabubuton sa Dios, panalanginan ka. Kini nga magpanalangin, abundansya. You will see prosperity. Why? Di man gi ka na panalangin sa city of gold, sa city of diamonds, sa city of ruby.
Diba? Precious stones, precious gems. That is the promise of God. Nganong, mingon man ko nga outside, kay nag-ingon man diri, may you see the prosperity of Jerusalem. Meaning, kung diin ka nagpuyo. Kaya ang mga Hudeyo, ang ilag yung lugar nga gusto po yan, ang Jerusalem. It is the city of God, Zion, tungo sa, pero Jerusalem is also called the city of God because God dwells in Jerusalem. So, dili lang di ay ikaw ang panalanginan, kung dili ang imong komunidad, ang syudad, kung di na ka panalanginan pud tungod nimo. Ang imong palibot will be blessed. Will receive prosperity. You see the prosperity of Jerusalem. And, unsay sumpay, all the days of your life, hangtod nga mobalik ka sa Diyos. Di grabe ka taas ni mo ma-enjoy. Diba? You will receive that prosperity. The city where you are will receive that prosperity until the day you die. Sige ka lamang, di kan city. Maski ignorant ka na to, ang imong barangay or ang imong purok, mo'y mapanalanginan tungod nimo. Diba? Grabe nga promise of blessing. And this blessing is ordained by Yahweh, God the Father, and comes from the holy city, Zion, the holy place of God. Grabe na panalangin. Unya, dili ra kung abundansya ang maabot nimo. Naapay lain. Ngano man, the Lord used the name Jerusalem. Jerusalem. Now, we all know that is the city of God. But Jerusalem is a Hebrew phrase, a compound word. Jerusalem. Jerusalem. Salem, Shalem means peace. Ato ning istoryahan, di ba? Peace. That's why Jerusalem is also called the city of peace. Diha po nagikan ang word nga shalom. Shalom is peace. So dili ra di ay prosperity ang dawaton sa imong palibot kung ang Dios mo ay ulo sa imong pamilya, kung dili kalinaw usab. Di ba? You will be blessed, your family will be blessed, your community will be blessed. Mapanalanginan pud ang imong silingan because of you as head of the household. And you will enjoy this until God closes your eyes. Di ka ganahan na nga kahayahay, kamalipayon sa kinabuhi, nga ingani ang panalangin nga ihatag sa Dios kanimo. And this is the promise of the father to fathers. Diba? Ang word shalom is complete peace. Nganong complete peace man? Kay tulo ang meaning sa shalom. Peace, nasabtan man ito, peace ang shalom. Pero napoy another duha ka meaning. Hello and goodbye. So kung mayong kag hello, sa usa ka Hebrehanon, mayong kag shalom, hello. Pag mubabay pod ka, mayong kag shalom, bye-bye. So tulo ka meaning ang shalom. Hello, beginning of the meeting, and goodbye, the ending of a meeting. So the peace of Christ, shalom, is a complete peace. So naa kay complete peace if the Lord is the head of your household. Diba? Shalom, lehitraot. Shalom, bye-bye, see you again. Shalom, lehitraot. Ana. So muna promise. Your community will be blessed because of you. Abundance and peace. Complete peace. Okay. Then the next blessing is in verse 6. Ure vanayem levanecha shalom al
ya Israel. Ha? May you live to see your children's children. Peace be on Israel. Unsa man ang children's children? Apo. Di ba, apo? Ang imong children, ang iyang anak, apo. So, kung adunay kakahadlok sa Dios, siya mo'y ulo sa imong pamilya, hatagan kaniyag kinabuhi nga iyang gigaranti nimo. Give, certainly, shall certainly, will certainly, hingkit animo ang anak sa imong anak, ang imong apo. So, taga ang kagtaas nga kinabuhi. Dili ka mamatay nga di ka kakita og liwat sa imong liwat. Di ba? You are promised long life. And nakita na to ganina nga ang children ni mo daan will have a long life because olive tree can live 1,000 years. Of course, dili po maabot 1,000 ng imong anak. Pero ang pasabot ra ni ana, ang imong anak taas og kinabuhi. Ikaw po taas og kinabuhi nga imong hikitan ang imong anak nga mga anak, nga naanay mga anak. Diba? That is a promise of God in this verse. Di ba kagana sa 128? Promise of blessing to the Father, blessing to the family, and blessing to the community because of the faith of the Father. Diba? And your children will live in peace. Shalom. Alye Israel. Yeah? Peace in Israel. Ganina peace in Jerusalem. Nga naman to Jerusalem. Israel man niron. Hamay dako, Jerusalem, Israel. Israel. Nganong ang peace i-extend man sa Israel? Dili man ta sigurado imong mga anak sa Jerusalem ra. Di ba? Pwede man mo adto sa Jordan. Diba? Di man imong mga anak sa Surigao ra. Para sa mga anak ni mama, naan may niabot og hinguog. So, kung asa man ang imong anak, kay Israel dako, no? Kung asa man imong anak, bukdon ang imong anak og kalinaw. Dili kagubot ang magukod sa imong anak. Diba? Dili ang imong anak mo tago, para itong iskabi, nag-istorya mi. Naman ko'y kaila nga, taga Surigao tuan na sa kuan, patinay nagpuyo. Ako ra pa niyo ko kasi nagtago to kadaghan na patug utang to ana sa patinay. So gigukod og utang. Pero ikaw, kung ang Dios mo ay ulo sa imong pamilya, ang imong anak dili utang ang magukod, kalinaw ang magukod sa imong anak. Og taas nga kinabuhi. O sa sekreto, fear of the Lord, obedience to the Lord. Ingana di ay kaimportante ang komisyon sa usa ka tatay. Kita nga mga tatay nga nakadako ang atong responsibilidad sa atong pamilya. Kay mapanalanginan kita, ang atong asawa, atong anak, ang ilang mga anak, ug ang atong komunidad tungod nato. The key is fear, obedience of the Lord. Kaya ang imong first ministry, dinha kang Kristo ang imong pamilya. Ayaw gyud ko ingna nga malampuson ka sa imong ministry kung ang imong pamilya wala magmalampuson nganha sa Ginoo. Your first ministry in the Lord is your family. Diba? Unya blessed kita mga tatay kay karong adlaw atong napamatian ang promise sa Dios nga labing gamhanan, the Father Almighty Yahweh El Shaddai. The Lord God Almighty. And He promised that it will surely come into your life. So sa dili pa nato takupan ang mensahe karong adlaw, naatay tulo ka activity nga atong himuon. Kay head man ta sa atong household. Ang una is we will pray to seal and protect our family. We will seal and protect our family. Now, this is a sealing and binding of your family. Because this is a prayer of sealing and binding, ang imo ra gyung pwede ampuan, ang imo rang membro sa pamilya.
So ang tatay, ang iyang ampuan, ang membro ra sa iyang pamilya kay diha ra man siya ana ay otoridad. Kung wala diri ang atong mga tatay, pwede ang nanay maoy mo ampo uban ako niini nga mapag-ampo sa pagsilyo sa atong mga pamilya. Okay? Ayaw intawon apilas ang dili membro sa imong pamilya kay tungod kay sealing and binding prayer ni usa ni ka form of deliverance prayer basig na i-risk back, no? Ayaw apila. Pero ang nanay pwede niyang apilon, ang dili ni pwede nang apilon kung wala ang tatay ang nanay, moy mo proxy. Kay parent man siya naman siya otoridad sa iyang kaugalingon o otoridad sa ilang pamilya. Kadtong walay tatay, walay nanay, dili pud nanay, dili tatay, adto ta sa atong mga pastor. Adto ta pasakop tungod kay ang atong mga pastor nama siya otoridad over your spiritual life. Okay? So ang sabat ni ini nga mga pag-ampo, ang musunod ni ini mga ampo o ang iyang ampuan kadtulang naa siya otoridad over. Okay? Atong likayan ang retaliation. Okay? There is no retaliation if ang imong ampuan, ang imong kaugalingon, ang imong pamilya kada magay authority over them. Okay? So katong katong ang giingon nga wala kay tatay, wala kay nanay, dili pud ka tatay, dili ka nanay, ni atay mga pastor nga nay authority over you and you go to them. Okay? So sige. Adto ko sa akong family. Okay, nak. Ali dong di bagang kaabot. Ha? Okay. So we will seal. This is a prayer of sealing and binding, no, our family. Okay? We will enthrone the Lord, and we can only enthrone the Lord if atong kuhaan ang tanan mga gahom. No? Wala sila ato tangtangan og ang mga lain tao ug mga elemento og gahom sa atong pamilya. Okay, go to your parents, no? Mga tatay adto ang inyong pamilya. Kung walay mga tatay ang mga anak, ang mga nanay, okay, go to your family. We will pray. We will seal and bind our families. Tangtangan nato gahom ang lain mga gahom sa atong pamilya para ang Diyos lamang ang adunay katungod sa atong pamilya. Sige. Go to your papa. Oh. Ang wala magpa-adapt kita sa atong pastor kay sila ang naay otoridad sa atong mga pamilya kay ila man tang membro. Okay? Di makita, buwaga siguro. Pero anyway, mabati man ko ninyo. Sabat ra kan. Ang dili makabasa, sabat na lang kay medyo gamay. Okay. So ready na ta? This is first of the activities na patay sunod. Ang mga membro sa pamilya, please bow down your heads. Okay. Ang mga head of the household, repeat after me or basahon dito. Let us begin. Lord Jesus, I ask Thee to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg Thee to declare these curses, hexes, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of His cross to be dealt with as He will. Then, Lord, I ask Thee to send Thy holy angels
I ask Jesus to heal me, my wife, children, and loved ones in His most precious blood against any and all incursions of the evil one, in particular, against any clinging, familiar, or retaliating spirits. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So we have now sealed and bound our families in the Lord. The next thing that we will do is to release forgiveness and blessings to your wife and your children. But this you must do on your own. Imong pasayloon, i-release nimo ang pasaylo sa tanan membro sa imong pamilya, sa imong asawa, sa imong mga anak, no? So karon humuka na ang imong kasing-kasing, pasayloan na ang nakasala nimo. Ug panalangini sila. Proclaim blessings upon them. So magsugod ta. You have to do this on your own. I cannot forgive your families for you. I cannot bless them for you. You have to do this on your own.